Kamusta mga ka-Lloyd Sports Zone? Dahil tapos na ang Part 1 Nanogram ating mock draft para sa nalalapit na PBA 2025, ngayon naman ay ibibigay naman natin ang Part 2 Nanograms ating mock draft. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat! Para sa 7 pick sa ating Part 2 mock draft, Rain or Shine ang unang kukuha at dito nilagay natin ang the best available big man wingman na si Will Gosem. Last year pa dapat magpapadraft si Gosem pero sa injury nito na-delay siya na pumasok sa PBA. Ang isang katulad ni Gosem na former MVP ay hindi napapakawala ng Rain or Shine kapag umabot sa kanila ito. Para naman sa ika-8 pwesto at Converge Fiber Xers ang kukuha para sa kanilang pick, they select the Phil-American wingman na naglaro sa SGA DJ Fenner. Nilagay lang natin sa ika-8 pwesto sa mock draft natin si Fenner dahil sa lalim ng paparating na draft na ito dahil naging factor sa pagpili din natin ang edad niya na magiging sanhi para bumagsak lamang siya sa ika-8 pwesto at kunin ng Converge. Para naman sa unang pick ng Meralco sa late first round, isang solid point guard naman ang nilagay natin sa draft na ito dahil alam naman nating na ang talent na meron ang player na ito ay mahirap ng palagpasin. For the 9 pick, Meralco Bolts will select Juan Gomez de Layeno. Si de Layeno ay isang malaking addition para sa Bolts para lalong palakasin ang lineup nila next coming season. Para naman sa ika-10 pwesto at San Miguel Beermen naman ang magde-draft, San Miguel Beermen select Jason Brickman. Alam naman natin na tumatanda na si Ross kaya ang pagkuha kay Jason Brickman bilang backup point guard ng future ng SMB ay magiging maganda dahil sa international experience na madadala ni Brickman sa SMB at alam naman nating naglaro na para sa Alab Pilipinas si Brickman. Para naman sa 11 overall pick para sa crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel, they select the current NCAA MVP na si Clint Estemis. Dahil sa halos late first round na kukuha ang Ginebra sa draft, the best available pick na lang ang kukunin nila dahil alam din naman natin na kumpleto na talaga ang lineup ng Gene Kings kaya ang pagdagdag kay Estemis sa lineup nila ang the best available option sa kanila. At para naman sa huling pick sa first round at Rain or Shine, muli ang pick kukuha naman tayo ng isang guard para sa last pick nila sa round na ta. Rain or Shine select JD Kagulangan, point guard ba produkto ng Up Fighting Maroons at isang player na handang-handa na ring pumasok sa PBA at isang kagaya ni Kagulangan ang isa sa mga gusto ni Coach Yeng dahil buo ang loob nito na tumira ng crucial basket. Kayong mga ka-Lloyd Sports Zone, sino sa tingin nyo ang kukuhanin ng bawat team sa Part 2 Nanograms ating mock draft? Comment na ng inyong pahayag. Bago matapos ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat!